Kung di ako mabuting tao, hindi ako ibe-bless ni Lord ng ganun eh. Hi everyone! Kinuha ng East West Bank si Carlos Yulo bilang brand ambassador ng bangko. Pakinggan natin kung anong masasabi ni Carlos Yulo ngayon na siya na ang bagong brand ambassador ng East West Bank. Pasensya na po, medyo hinahapon po. First time ko po mag-host. Pasensya na po talaga. Gandang araw po sa ating lahat. Gusto ko lang po na magpasalamat kay Lord na safe tayong lahat na nakarating dito, and gusto ko magpasalamat po sa support ang binibigay niyo po sa akin. Maraming salamat po sa East West Executive Management Team for this opportunity. Not just as representative of Philippine sports, but now as an official ambassador of East West Bank. Sobrang excited po ako to be with all of you today for this special event with East West. Hindi ko po naisip na mahihirapan ako sa ma-secure yung money ko. Naging part ako ng East West family when I became a client in 2023. And from day one po, hindi ko naramdaman na isa lang ako sa madaming customers nila. As an athlete, halos lahat po talaga ng oras ko napupunta sa ensayo. And kailangan ko po talagang mag-focus kasi nalalapit na nga po talaga yung Olympics, and lahat po ng time, preparation, dun po talaga napupunta. And bilang naging member po ng East West, hindi ko po naisip na mahihirapan ako sa ma-secure yung money ko. Habang nag-compete, habang nag-training ka, hindi ko talaga siya naiisip, hindi ako nai-stress. I'm honored to officially be part of the East West family, and I'm looking forward to what we can accomplish together. And to everyone here today, dream big, work hard, and of course, back strong. Maraming salamat po. Ang masasabi ko dito ay buti na lang at di pumunta sa event na yon si Chloe San Jose. Ang mangyayari kasi ay sasabihin ng mga netizen na bakit pa nilagay ni Carlos Yulo ang pera niya sa East West Bank, eh nandyan naman si Chloe San Jose na bantay sarado sa mga kaperahan ni Carlos Yulo. Kaya good move yung ginawa ni Carlos Yulo dahil mas naging tahimik yung event na yon compare sa mga ibang event na kasama ni Carlos Yulo si Chloe San Jose. Masama kasi ang loob ng mga Pilipino kay Chloe San Jose dahil siya ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay magkaaway pa din si Carlos at ang pamilya ni Carlos. Matatandaan natin na doon sa interview ni Tony Gonzaga ay talagang nahuli yung dila ni Chloe San Jose na galit talaga siya sa mga magulang ni Carlos Yulo. Doon nakita ng mga Pilipino na talagang itong si Chloe San Jose ay nagsulsol kay Carlos Yulo na huwag makipagbati sa mga magulang niya. Panoorin natin ang video na yon. It happened to me na, so I know how it feels like na your own blood is like parang putting you down, na hindi naniniwala sa'yo, ganyan-ganyan na, yeah, family first, pero family first should be the first ones also na sinusuportahan ka, pinoprotektahan ka. So why is it the opposite? Sila yung nangunang mag-down sa'yo, sila yung una na hindi naniwala sa'yo, so why is that? So parang sa akin po, doesn't make sense or hindi po nagtutugma yung family first dapat. So family first should be the first ones to love you and support you unconditionally. Yung video na yun ang proof na imposible nang magkaayos si Carlos Yulo at ang pamilya niya. Para sa akin ay nakakaawa ang magulang ni Carlos Yulo. Alam niyo kasi dito sa Pilipinas, mahirap yung bansa natin dahil sa mga korap na politiko. Kaya yung mga magulang natin nung nagsama sila ay sabihin na natin hindi ganun karangya ang kanilang buhay. Nung nagsama sila ay hangad nila na mayangat ang kanilang buhay. Pero dahil wala silang mapasukang magandang trabaho ay nagsikap na lang sila kung paano magagawa nila para kahit paano ay guminawa ang kanilang buhay. Yun nga lang ay hindi sila pinalad at saka hindi rin sila itinadhana. Dumating ang oras na ipinanganak tayo ng ating mga magulang. Ibinuhos nila ang lahat ng lakas nila para lang mapalaki tayo. Yung brief at panty nga nila ay di nila mapalitan para lang maibili tayo ng ating mga pangailangan sa eskwelahan. Kahit hindi na nila kaya magtrabaho ay sige pa din sila para lang may pambili sila ng paborito nating pagkain. Hindi naman ibig sabihin nun ay kailangan mong ibalik ang lahat ng ibinigay ng magulang mo sa iyo.
Pero sana naman ay maisip mo ang mga magulang mo ay nagsisiksikan sa looban kung saan ay iyong pinagmulan. Kung yung ibang tao nga na di mo kaano-ano ay nakuha mong payramin ng puhunan para sa construction business nila, ano ba naman yung tulungan mo, yung totoo mong kadugo? Naalala mo pa ba nung binili ng nanay mo ang paborito mong laruan? Wala na nga siyang pera noon, pero dahil nakita niyang balungkot ka habang naglalakad kayo pauwi, ay binilikan niyo ang tindera at ang laruan ay binili niyo na. Hindi naman masama ang pag-ibig. Isa yung chemical reaction sa utak na kailangan ng lahat para magpatuloy. Kung walang pag-ibig ang isang tao, ay mawawalan na siya ng dahilan para magpatuloy. Tingin ko ay kaya mo nga nakuha yung medalyang ginto ay dahil sa pag-ibig na nararanasan mo ngayon. Pero sana maisip mo pa din ang pagmamahal na ibinigay sa iyo ng iyong ina. Nung dinala ka niya sa kanyang sinapupunan, ay 9 months siyang nagdusa. Pero kahit kailan ay wala siyang sinabing masama kahit nahihirapan pa siya. Ang ginawa pa ng iyong ina ay kumain ng masarap na pagkain kahit wala na siyang gana para lang makuha mo ang maayos na sustansya. Alam mo ba kung gaano kahirap matulog para sa iyong ina nung ikay pinagdadalang tao niya? Natatakot siya na magkamali ng higa dahil baka ikay madaganan niya, tapos ngayon kung mapagsalitaan mo siya ay parang hindi ka niya inalagaan. Sana naman ay maisip mo kung ilang oras na hindi nakatulog ang iyong ina nang ikay may sakit. Palagi ka niyang sinisilip at baka ikay hindi na humihinga. Sana maisip mo ang iyak ng iyong ina nung makita ka niyang may sakit. Hindi na siya mapakali sa kakahanap ng mahiraman para ikay madala lang sa pagamutan. Hindi mo man lang kitain ang iyong lolo. Nagawa mo siyang tiising hindi makita dahil lang sa solsol na iyong girlfriend na itakwil ang iyong pamilya. Ang iyong lolo ay nasa dapit hapon na ng kanyang buhay. Hindi na niya hinahangad ang pera na iyong napanalunan. Hindi niya hihilingin na siya ay iyong balatuhan. Pero sana ang kaligayahan na makita ka ay hindi mo ipinagkait sa kanya. Dati, naalala mo pa ba nung dinala ka ng iyong lolo sa palaruan, may nakita ka nagsasayaw at nagtatumbling na iyong nagustuhan. Sinabi mo sa iyong lolo na gusto mo din matuto ng ganon, kaya palagi kanyang sinasama sa malawak na palaruan. Buong ligaya siya nung makita kanya na nagtakumpay at sinuot ang 2 medalya. Pero itinakwil mo ang iyong lolo nang sabihan ka ni Goldilocks mong girlfriend na ang lolo mo ay down ka lang. Naniwala ka naman sa girlfriend mo dahil akala mo na ang lahat ng sinasabi niya sa iyo ay totoo. Bulag nga talaga ang pag-ibig dahil hindi mo na nakikita ang sitwasyon ng iyong lolo. Nakaiga siya sa isang masikip na upuan habang ang girlfriend mo ay nagpapakasasa sa isang malambot na higaan. Ganyan ka ba talaga katigas na ang pamilya mo ay nagawa mong talikuran para sa pag-ibig ni Goldilocks? Kung ang lahat ng magiging anak sa Pilipinas ay katulad nyo, magiging single na lang talaga ako. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker's Room.